O sa City, ang sa Occidental, o sa tanang nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa OMC. Kumusta? May adlaw. Dazil Lumotic Son, kini ang Ozamis Today, Hulyo 3, 2025. Sa ato ang mga headlines. Panaghiusa alang sa kalabuan, Governor Wominal nanguna sa unang Joint Council meeting alang sa katumanan sa 5M's agenda ug hugot nga paningkamot alang sa serbisyo sa mga misamisnon. Kadaugan sa Team Asinso refleksyon sa pagsalig og kumpiyansa sa katawhang misamisnon. Good governance nahimong iyawi sa Asinso Osamis Administration alang sa tinuuray nga pag-asinso. Usa ka individual samdan 8 ka mga panimalay na apektuhan sa sunog sa Barangay Tinago, BFP adunay parawagan. Team Asinso padayon sa pagpaligon sa sektor sa edukasyon ug sports OPO program ug makasaysayanhong kadaugan sa NM RAA 2025 gibida ni Governor Wominal. Fire drill gipahigayon sa Kaap Osamis Airport. Barangay Kagawad nga nadisgrasya gitabangan sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Anak mapasalamaton. Aniya ang detalye sa Osamis Today. Panaghiusa alang sa kalambuan, Governor Wominal nanguna sa unang Joint Council meeting alang sa katumanan sa 5M's agenda ug hugot nga paningkamot alang sa serbisyo sa mga misamisnon. Ang Good News ng report. Tulo pa lamang kaadlaw humananumpa pag-usab sa katungdanan, gipakita dayon ni Governor Henry S. Wominal ang iyang determinadong estilo sa pagdumala ug pagpangalagad. Kini pinaagi sa pagpanguna sa First Joint Legislative Executive Development Council, usa ka marathon nga panagtigom nga gabi nang natapos apan mipahimutang og ligon nga direksyon alang sa pag-asenso sa tibuok Misamis Occidental. Gipahigayon sa NMS CST Convention Hall sa Tangub City, ang session nagtapos sa tanang mga mayor o vice-mayor gikan sa 17 ka mga LGUs sa probinsya. Uban sa masakop sa sangguniang panalawigan sa pagpanguna ni Vice Governor Rowena Weng Gutierrez o Congressman Henry Inde F. Wominal Jr. nga nagkahiusa sa usa ka kumon nga vision. Tinaw og klaro ang tumong sa Joint Legislative Executive Development Council. Ipahiuyon ang tanang mga sanga sa lokal nga pagamhanan alang sa usa ka konkretong roadmap para sa mosunod nga tulo ka mga tuig nga magsugod sa unang unom ka bulan nga rollout ubos sa 5M's Development Thrust ni Governor Wominal. Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Bisan sa taas nga oras sa diskusyon, nagpabiling tinud-anay ug undanon ang mga deliberasyon. Lakip sa magi-highlight nga issue, mao ang pagrekalibrar sa post-election governance aron mas epesyente ang serbisyo sa publiko ug lig-on ang panaghiusa sa liderato, pagpalapad sa PhilHealth benefits sa barangay level, nga makapausbaw sa kita sa LGU ug makapalapad sa serbisyong medikal, pag-upgrade sa mga health facilities ug programa sa kahimsog sa probinsya, modernisasyon sa agrikultura, pinaagi sa pagpalambo sa industriya sa humay, mais ug lubi, paghatag og trabaho ug panginabuhian para sa makabus ug marginalized sectors, ug pagpabuhi sa ekonomiya pinaagi sa pagpangusog sa lokal nga mga industriya. Ang kalampusan sa mga panagtigom dili lang kay plano lamang, apan usa ka lig-on nga pahayag nga ang liderato sa Asenso Misamis Occidental buot mulihok dayon, walay langay ug andam mulahutay sa trabaho. Ang pagdumala ni Governor Wominal uban sa kinatibuk ang Team Asenso giila nga dili basta-basta lamang ug dili ordinaryo nga pag-edumala.
Kini usa ka gobyerno nga maminaw, magplano ug molihok ay dayon. Ug alang sa katawhan sa Misamis Occidental, nagpasabot kini nga mas aktibo, mas presente ug mas determinado ang lokal nga pangagamhanan. Ubos sa liderato ni Governor Henry S. Uwaminal, ang mensahe klaro, ang tinuod nga trabaho nagsugod na. Ug kini kusog nga nagdagan padulong sa kalampusan. Kadaugan sa Team Asenso, refleksyon sa pagsalig o gumpiyansa sa katawhang Misamis noon. May report si Barnel Lexon. Ang kadaugan nga natagamtaman sa kinatibuk ang puwersa sa Team Asenso Administration gikan sa pagpadaog sa usa ka representante sa Asenso Pinoy, duha ka mga district representatives, governor, vice governor ug mga board members ug ang mga napiling opisyal gikan sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga dakbayan sa probinsya sa Misamis Occidental nagsilbi nga usa ka refleksyon sa tinuoray nga pagsalig sa mga Misamisnon sa serbisyong nahatag sa Team Asenso Administration. Kini nga punto ang gipasigarbo ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando F. Uwaminal atol sa opisyal nga pagpanumpa sa katungdanan niini ug sa mga bag-ong napiling opisyal sa probinsya adlaw Lunes, Hunyo 30, 2025 nga gipaghayon didto sa Bayfront Arena, Oroquita City. Gibutyag ni Kong Ando nga ang kadaugan na sinati sa Team Asenso usa ka papatuod sa pagkahiusa, dedikasyon ug walay puas nga suporta gikan sa katawhan. Sumala pa ni Kong Ando ang banner nga Asenso dili lang usa ka yano nga pulong kundi usa kini katimaan sa commitment, misyon og saad nga nagtuyo sa paghatag og tinuod nga kausaban di nagdasig kini sa tinuoray nga pag-asenso nga makita sa kinabuhi sa mga Misamisnon. Fresh from a sweeping and unprecedented victory, and that is the victory of Team Asenso. This is indeed a powerful affirmation of unity, dedication, and the unwavering support of our people. This victory is not just political. It is deeply personal. It is a reflection of the trust and confidence that the people of Misamis Occidental continue to give to Team Asenso. It is a recognition of the work we have done, and more importantly, a vote of faith and trust in the work we still have to do. Ang pag-asenso sa probinsya na pamatud-an pinaagi sa mga infrastructure development projects nga napatukod lakip na ang pagkonkrito o pagpalapad sa mga kilometro mga kadalanan tukod sa mga barangay health stations, multi-purpose buildings, barangay covered courts, mga rescue vehicles, housing projects ug ang programa nga dindaghana ang nakapahimulos niini ug nakapahupay sa mga katawhan nga mao ang Asenso Free Hospitalization Program. Our banner, Asenso, is more than just a word. It is a commitment, a mission, a promise. A promise to bring meaningful change, to make progress real and visible in the lives of every Misamisnon. And yes, that promise is being fulfilled as you have seen them already in so many ways throughout the district, throughout both districts of our beloved province. Ipadayag ni Kong Ando nga ang mga proyekto o mga inisyatiba nga nabatuman sa probinsya bunga sa kolektibong tumong sa mga lidere sa Team Asenso. Apan matupad niya, dili kini mapatuman kung wala ang positibo nga suporta gikan sa mga Misamisnon. We all here have seen, atong nakita, how under Team Asenso, hundreds of kilometers of our roads have been paved and smoothened already, making it safe and easier for our people to travel. In fact, as we speak, as of this moment, dozens of kilometers of dirt roads are continuously being concreted and repaired, and nearing each and every household in every barangay of Misamis Occidental. We now have barangay health centers and multipurpose buildings in many barangays. Patients needing emergency treatments in each barangay are now able to avail
the free use of our brand new Toyota rescue vehicles. We have free housing facilities that help families achieve their lifelong dream of a comfortable and secure home. And let's not forget one of the programs closest to my heart, the Ascenso Free Hospitalization Program. Started in Ozamis and has now expanded throughout the entire province. Gibutyag sa kongresista nga bisan paman daghan ang napatuman og nahimong mga proyekto o programa ubay-ubay paghihapon ang gikinahalang buhaton ug sumala pa niya andam na sila alang sa sunod nga termino sa pag-asenso. So much has been done, yet so much still needs to be done. As your leaders in the province, we are ready for another term. We never stopped working because the overwhelming victory and trust that you gave to Team Ascenso must result in overwhelming progress for the entire province. As one of the leaders of Team Ascenso, and as the son of the founding father, the governor of Misamis Occidental, I wish to extend my sincerest and heartfelt gratitude to everyone who made this historic straight Ascenso victory possible. Ang mensahe ni 2nd District Representative Congressman Ando Waminal nagpakita sa refleksyon sa pagsalig og dakong kumpiyansa sa mga misamisnon ngadto sa Team Ascenso tungod sa tinuoray nga serbisyo nga nakahatag og kahupayan sa tanan. Usa-usab kini kapamatuod nga ang kadaugan sa administrasyon angayan og wala masayang uban sa kolektibong tumong sa mga lideres ubos sa pagpanguna ni Governor Henry Waminal magpadayon ang uswag sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan, pinaagi sa pagpalapad ug pagpadayon sa mga maayong nasugdan aron sa pagkabot sa mithi nga pag-asenso. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal, good governance na himong yawi sa Ascenso Ozamis Administration alang sa tinuuray nga pag-asenso. Ani ang report. Taliwala sa mga hagit nga giatubang sa Ascenso Ozamis Administration tungod sa mga problemang nabilin sa kaniya ipa nga mga nagdumala sa dakbayan, lakip na ang mga utang nga nahimong dakong suliran sa pinansyal nga aspeto hagit sa pagpanerbisyo tukmang pagsunod sa balawod ug uban pa. Kini giatubang ug gihatagan sa tukmang solusyon sa Ascenso Ozamis Administration subay sa gisunod niini nga prinsipyo sa good governance. Kini nga mga punto ang gibutyag ni former Ozamis City Mayor ug incumbent Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. atol sa opisyal nga pag-turnover sa local government unit of Ozamis sa bagong mayor sa syudad Attorney Sam Norman Go Fuentes nga gipahigayon bag-uhay pa lamang sa 3rd floor new annex building sa Ozamis City Hall. Thankfully, we're able to address them. Una na po i-address ato was really the financial, So kung gibuhat, ibalik lang ta sa tuwang basics, good governance. Sa paglingkod sa Team Ascenso ni atong tuig 2019, ubos sa liderato ni former Ozamis City Mayor o karon 2nd District Representative Congressman Ando Waminal na pasa sa administrasyon ang dakong suliran nga gibilin sa mga kanhi nagdumala sa dakbayan tungod sa dako nga mga utang o loans. Bisan pa man nga nahimutang sa lisod nga kahimtang pinansyal ang Ozamis, pinaagi sa ligon nga paningkamot o kolaborasyon sa buhatan sa City Treasurer nga gipangunahan ni Julie Napigit, City Budget Officer Evelyn Omilda ug City Accountant EC Imperio Dimal na sulbad ang pinansyal nga mga hagit sa dakbayan nga nahimong haligi sa pag-asenso. Back in 2016 or thereabouts, na ay giloan ng city, more than 100 million peso nga loan, nga ang katungalon mag-end to probably 2026 or onwards, probably 2028 pa siguro to. And syempre, ang pagbayad adto, it came with interest. And so, together with the
ato ang financial team, no? Si Ma'am Julie, si Ma'am Evelyn sa budget, no? Si Ma'am PC sa accounting, no? We discussed na ang ay na lang ni nato bayaran in full, no? Base magkuhunaw na mo ko. Ang binatog na atay budget problems kulang kag kwarta ngano magkuhunaw na magbayad sa loan in full, no? But we saw that it was a strategic move because if we pay for the loan in full, we will be able to save in millions worth of interest. No? So gibuhat ko nato back in 2023, fully pay na nato ang loan. No, ang loan nga it was entered into by the previous administration nga ambot lang kung nabati ba gyud sa mga tao ang atong nga amount nga na loan adto, no, kay murag wala man gyud nakadungog nga ang mga tao kabalo sila nga naay loan for a particular program. But ako kabalo kay ko because ko andot tamay nagbayad ato nga loan, no, but we fully paid it back in 2023, and by fully paying it we're able to save, no, on interest expense, which only translated to more services really for the people and the city. Although bisan pag we had financial challenges, no, we're able to bridge that gap. Wala usab nahimong rason sa Asenso administration ang pinansyal nga mahagit tungod kay taliwala niini na padayon ang pagpatuman sa mga programa ug inisyatibo alang sa kaayuhan sa dakbayan. Lakip na niini ang padayon nga ligon nga suporta sa local government unit of Ozamis ngadto sa kapulisan aron masiguro ang pagmentenar sa kahusay ug kalinaw sa syudad. We saw na parang, makaya raman nato nga ma-manage ang ato ang expenses despite those challenges. No, makaya ra nato nga buhaton ni tanan nga projects, programs nga ato ang na-plan out, nga ato ang nakita necessary. No, without making lack of budget as an excuse. No, we went full throttle already. No, peace and order still remained as a challenge. So what we did, we just took out an all-out support, we implemented rather, an all-out support policy sa kapulisan, which was not difficult for us to do because, as I've already said repeatedly, na naman tayo good leaders ato sa station. No, so we consulted with them, we identified kung sa ilang mga kailangan, no, and we gave out the support. No? Lakip sa suporta nga nahatag sa kapulisan mauang. Past 3 years for police cars, 8 patrol motorcycles. No, we built a peace and order focused command center for them. No, with strategic cameras strategically placed all over the city, which those cameras have proven quite effective already. Kay I think more than a dozen crimes na ang nasolved because of those CCTVs. No, and that has really proven to be a deterrent. No, we pay for their logistics. No, we pay for their means of communication. No, I think even their armor and their day-to-day expenses for operations. Para nga po ang kapulisan, pag-focus na lang din sila sa trabaho of maintaining peace and order diri sa city. Subay sa good governance, gipatuman usab ang patas nga pagsunod sa balaod. Ilabi na ang pagsiguro nga walay bisan kinsa ang makalusot ug ang tanan kinahanglan gayud nga mobayad sa tukmang buhis alang sa mga buildings ug mga negosyo nga nag-operate sa Ozamis. Part of good governance also is on equal implementation of the law, nga sa including our taxation laws. No, nga dili lang ta mangolekta at kung murag mga tanaw na pumakay-kaya, but even those big taxpayers nga murag some of them at that time na pamanggihapon murag magpagahi-gahi, no, we really asked them to pay. So there was no sacred cow, no. Bisag mga higala, bisag mga kauban nato nga mayors, nga governors, no, and the big businesses here, no, even Robinsons, no, ato na silang ipang-tax tanan, and even family members, and of course, sabot naman po sila. I'm sure na yung uban at nga murag naagi hinanakit sa ako, no, and I realized it then, no, doon pa lang, pero ako, no, I knew it was nothing personal, no, and I knew I had to do it. We had to do it for the benefit of the city, and bahala na nagmasuko sila sa ako, pero as long as we're able to serve, which is the oath that we took then, so we had to do that. Thankfully, ang uban nakasabot na pangkod. Gidugang panikong Asenso, Still part of good governance and of course a strong political will. Sometimes you have to make unpopular decisions, but even though if they're unpopular, no, bahala pag murag mawadan tawag suporta na sa politika, no. But if it's necessary, it's for the best of the city and the people, we have to do it.
those hard decisions we took, and nakita pa natin, no, it helped us. Sumala pa ni Congressman Attorney Indy Wominal dako usab nga nakatabang alang kanila nga adunay usa ka gobernador sama ni Governor Henry S. Wominal nga may klaro ug lig-on nga vision sa pag-asenso nga maoy gisunod sa Asenso Ozamis administration nga ang mga Ozamisnon nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. It was also very helpful for us that we had a governor who had a very clear vision that we just had to implement here in the localities. And that was Asenso Misamis Occidental, sa nga klaseng pag-asenso. No, asenso nga dili lang makita na dagan kag buildings, dagan kag dalan, kompleto ato ang mga water system, no, dagan kag mga parks and everything. But asenso nga mabati yun sa katawhan. No, kung sa man pag kabalo nato kung nabati ba ang asenso sa katawhan, kung sila mga misamismon magpuyong malinawon, malambuon, o malipayon. So our trust in peace and order went well with that in keeping Ozamis City, no, safe, and so that Ozamisnons and who are also Misamisnons magpuyong malinawon. Ang turnover ceremony nga personal ng ipanguluhan ni Kong Asenso uban ang nakaiusang suporta sa mga LGU Ozamis Department Heads o sa katinaw nga simbolo sa tinuoray nga pagserbisyo ug dakong panglantaw alang sa kaayuhan dili lamang sa dakbayan kundi sa katawhan nga nagpuyo niini kitang mga Ozamisnon. Sa paghatag ni Congressman Attorney Indy Wominal o gibugaton sa kaimportante sa good governance, magsilbi kining giya sa bagong hugna sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes alang sa siguradong kanunay Asenso Ozamis. Usa ka individual sangdan, 8 ka mga panimalay na apektahan sa sunog sa barangay Tinago. BFP, adunay panawagan gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ani ang iyang report. Usa ka sunog ang miulbo sa Purok Manggahon, Barangay Tinago, Ozamis City, adlong Martes, Hulyo 1 ning tuiga, alas 6:03 sa kagabion, diin base sa kasamtangang impormasyon sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan sa Ozamis kon BFP Ozamis, usa ka residente ang nasamdan og 8 ka panimalay ang labing napiktuhan, lakip na nini ang balay sa usa ka kagawad sa maong barangay. Sa 8 ka mga panimalay nga napiktahan sa maong sunog, naglakip sa 4 ka panimalay nga totally damaged o 4 ka balay nga partially damaged. Sa interview kang City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Carmelito Junila, iyang gibutyag ang detalye kalabot sa natabong sunog. Diin matod pa niya, nakita siya sa atong personnel nga paggawas niya na aso na, kusog na ang aso, then dito niya gi alarm. So diretso responde ta, niabot ta dito mga alas 6:05. ang maong sunog isaka ngadto sa third alarm aron mapugngan ang posibleng pagkailap niini. Diin mitabang usab sa pag-apula ang mga bumbero ug fire truck gikan sa Tudila, Clarion ug Tanggob ug ang mga fire volunteers sa dakbayan sa Ozamis. Grabe ang suporta nila sa ato diri sa sa Ozamis. Gahapon murag mga 5 sila Sarge, lima ka fire trucks ang i-responde. Sa mga katong organization? Yes sir. Yes sir. Ang ato sir 5 pod sa Ozamis, and then na additional nga tulo from other fire stations. Sa fire station? Ang sir, Clarion, Tudela, and Tanggob. Na under control ang maong sunog sa mga sakop sa BFP Ozamis alas 6:46 sa gabi og nadeklarar kini nga fire out alas 7:11 sa gabi. Gibutyag ni City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Junila nga atol sa ilang pagresponde, aduna sila na sinati nga aberya tungod sa kagamay nga dalan og pagbuto sa mga linya sa kuryente. Hinungdan nga ilang gi-request ngadto sa Mulsidos nga i-cut off ang maong linya sa kuryente aron luwas nilang mapadayon ang pag-apula sa kalayo. Gamay ang dalan unya napadji kuryente. Nambuto ang kuryente, so nag-request mi sa Mulsi nga ma-cut off ang kuryente para makapadayon tag firefighting kay risky pod sa parts ato mga bombero na madungag sa sa injured.
Matod pa ni City Fire Marshal Junila, ang inisyal nga hinungdan sa maong sunog base sa ilang investigasyon mao ang electrical ignition. Apan padayon gihapon ang ilang mas lawom nga investigasyon aron masuta gayud ang tinuod nga hinungdan sa maong sunog. Mo'y among suspected sir, electrical ignition kay lain-lain mag sir. Naay katong gikan jud sa wire nga nag-spark dayon ang uban aircon pod ang kuan hinungdan. So ang base sa kuan sa istorya sa akong investigator, dugol ra man gud ang aircon ug katong portion sa nga ay wire. So kanang la siguraduhon jud namo sa kuan source. So maong ongoing pa jud gyapon ang ato ang kuan investigation. Gidayeg usab ni Fire Marshal Junila ang kabahin sa crowd control diin matod pa niya hapsay ang ilang pagresponde sa maong sunog tungod sa dakong kooperasyon sa mga lumulupyo sa maong barangay ug ganausab ang presensya sa PNP Osamis. Sa Tinago, wala kay problema sa mga tao kay nitabang man jud sila. Wala jud ka na bitaw magsinumok mo bira og host. Gahapon sa nakita nako, dili sila mangilog og host, tabang sila pag latag, tabang pud sila og pag bucket relay. Mao nga na appreciate sa mga tao dere. O wala jud katong ging nang makita sa Facebook nga ga live ra nya, wala jud gibuhat bisan unsa ba nga makatabang. So dito na ko na-appreciate ang atong mga kauban diri sa Tinago. Niini mihatag si City Fire Marshal Chief Inspector Junila og mga tips ngadto sa tanan sa angay buhaton aron malikayan ang sunog. Diin pahayag niya. Ang tips lang nako sa ato ang katawan diri sa Osamis nga i-check jud nato ato ang mga wirings. So dapat i-update nato ato ang rewiring at atong mga electric fan kung karaan na ba, dapat check jud nato ang maintenance ana kay na school di ba nga tong niagi nga electric fan ang cause sa sunog kay syempre mo ungot man ang motor ana, so mukan jud mo init jud ug mo kalayo. And then ato ang cellphone dili jud nato biyaan nga naka-charge kay napinana nga itabo nga nabiyaan, so wala data kabalo kuan na defective na yung battery, so ni kalayo ni sunog pod. And then ang ato ang kuan isa sa kuan ko sa atong mga sunog kanang mga kitchen fires. Kanang mga abuhan, mga dirty kitchen nato. Usahay wala na tarong og palong sa kuan, sa baga. So bantayan jud nato. Dugang pahimangno og panawagan niya sa publiko kalabot sa pag-report dayon kung adunay mahitabong sunog. Ang ako ala sa netizens, wala tay problema sa netizens kay ang kuan information dissemination gamit man pod. Ang buhaton jud nato mo tawag og sa fire station or mo report sa fire station para may bal-an nato nga naay nahitabo nga sunog. Ang sunog mamahimong malikayan kung ang tanan magmatngon o sigurohon ang regular nga pag-inspeksyon sa mga electrical wiring sa ilang mga panimalay, likayan ang overcharging sa cellphone o guban pang gamit o bantayan kanunay ang tanang butang nga posibleng hinungdan sa sunog. O kung adunay makita o masinati nga sunog, dali dayon kini nga i-report o motawag sa hotline o cellphone numbers sa BEP Osamis nga 521-1111 o 0949-971-1711. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leon. Siya Team Asenso padayon sa pagpaligon sa sektor sa edukasyon ug sports o FOP program ug makasaysayanhong kadaugan sa NM-RAA 2025 gibida ni Governor Uwaminal ani ang madetalye. Pinasikad sa padayon na dakong suporta sa provincial government sa Misamis Occidental nga gipanguluhan sa dinamiko ug very hard-working Governor Attorney Henry S. Uwaminal, gibida sa gobernador ang mga nagkadaiyang kalampusan ug mga programa sa Team Asenso Administration nga bunga sa maayong pagdumala ug good governance. Diin pinaagi niini ilang naimplementar ang nag-unang mga flagship programs, lakip na ang One Family One Professional program kon OFOP program.
Kini atul sa opisyal nga mass oath taking sa mga newly elected o re-elected officials sa probinsya adlaw nga Lunes, Hunyo 30, 2025, diin gisaysay mismo ni Governor Henry sa iyang inaugural message ang padayon nga suporta sa provincial government alang sa sektor sa edukasyon pinaagi sa One Family, One Professional program. Diin kapin sa 3,000 na ka mga grantees ang nakadawat og 25,000 pesos nga educational allowance matag semester og nakabenepisyo sa maong programa. Matud pa ni Gov Henry, ang OFOP program ay nagtumong sa pagtabang sa mga pamilyang misamisnon, ilabi na kadtong walay kakayahan nga makapaeskwela sa ilang mga anak sa kolehiyo. Aron kini makahuman, makatrabaho ug mapauswag ang kahimtang sa ilang pamilya. Over 3,000 grantees are receiving 25,000 per semester, helping poor families send at least one child to college so they can graduate, get employed, and uplift their families. Sa kasamtangan, adunay 3,200 ka mga OFOP grantees diin 2,600 niini gisustinahan sa provincial government. Samtang ang dugang 400 ka mga slots nagikan sa programa ni Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. sa dihang siya pa ang mayor sa dakbayan sa Ozamis ug dugang 200 ka mga slots gikan ni 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Guwapo ang programa. Actually, of the 3,200 current grantees, only 2,600 were shouldered by the provincial government. The additional 400 was the program of the city of Ozamis under the leadership of Congressman Inde when he was mayor, and 200 slots from Congressman Ando Waminal. Dugang pa ni Governor Henry, alang sa umaabot nga academic year 2025-2026, adunay dugang nga 500 ka mga slots ang ihatag gawas pa sa mga slots nga ipang-apod-apod sa municipal ug city governments. Kini subay sa gisaad ni Congressman Asenso ngadto sa mga taga-barangay Upper Dapitan. For this coming school year, in addition to what was promised by Congressman Asenso to Barangay Upper Dapitan, we will be giving additional 500 slots for this coming school semester. That will be in addition on the slots that will be handled by the municipal and city government. Sigun usab sa iyang mensahe, gianunsyo sa gobernador ang pagahimuon nilang First Joint Legislative Executive Development Council Misamis Occidental Coordination Meeting. Uban ni Asenso Pinoy Congressman Attorney Indi Waminal, Vice Governor Rowena Gutierrez, board members ug ang mga city and municipal mayors ug vice mayors sa tanang 17 ka mga LGUs sa probinsya. Nga gipahigayon sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology kon NMS CST Convention Hall Hulyo 2, 2025. Usa sa mga agenda sa mga meeting mao ang paghisgot sa pag-ugmad sa governance priorities alang sa musunod nga tulo ka mga tuig. Ilabi na sa unang 6 ka bulan subay sa giya sa 5M's Development Thrust sa probinsya ug ang pagdugang sa ihap sa slots sa mga grantees sa OFOP program. In that particular meeting, that will be one of our agenda. It's to increase these grantees of the One Family, One Professional. Gipunting usab ni Governor Henry nga gawas sa hugot nga suporta alang sa mga college students, padayon usab ang ilang paningkamot sa pagpaligon sa Department of Education dili lamang sa akademiko ug mga panginahanglanon sa matag itunghaan sa probinsya apan ilakip na usab sa sports development. Diin dakong pamatuod niini mao ang pag-establishar sa One Misamis Occidental Provincial Athletic Association nga diin nagkahiusa ang upat ka
mga DepEd divisions sa lalawigan nga may resulta sa makasaysayanhon nga kadaugan sa probinsya isip kampiyon sa 2025 Northern Mindanao Regional Athletic Association kun NM-RAA Meet. Pinaagi sa nagkaiusang paningkamot o padayon nga suporta sa Team Ascenso, padayon usab ang ilang pagpatuman sa mga programa sama sa OFOP program ug sports development. Aron mas daghan pang makabatan-unan ug mga pamilya sa Misamis Occidental ang makapahimulos ug magmauswagon sa umaabot. Fire drill gipahigayon sa Kaap Ozamis Airport. May report si Glenray Roluna. Gipahigayon na tumiaging adlaw ang usa ka fire drill sa Ozamis City Airport. Ning gitambungan sa mga personahe sa Kaap, PNP ug mga airline personnel uban sa ubang mga sektora nga may konektado sa operasyon sa nasangpit na airport. Ang mga kalihukan gipsugdahan mismo sa Kaap Ozamis uban sa aktibong pagtabang sa Bureau of Fire Protection kun BFP o gisuportahan sa kanunay Ascenso Ozamis Administration ilawom sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Suportahan usab ang mga kalihukan sa mga kawani sa City Disaster and Risk Reduction Management Office kun CDRRMO nga gipangunahan ni Mr. Rico Dondon Guangco Jr. Ang fire drill gitumong aron nga mas mapaligon ang kahibalo sa mga kawani o sektor sa palibot sa paliparan kung unsaon ang gustong pagresponde sa emerhensiya sa sunog o aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga pasayro, trabahante o katawhan sa palibot. Kahibaluan nga nagtumiaging bulan gipahigayon usab ang full-scale simulation exercise on bomb explosion sa Ozamis City Airport nga gitumong sa pagpaligon sa kaandam sa operasyon, koordinasyon sa mga ahensya o pasilidad sa dali nga pagresponde kung adunay insidente sa pagbuto o pagbomba nga susamang gisuportahan sa maong mga ahensya. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenray Roluna. Barangay Kagawad nga nadisgrasya, gitabangan sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program. Ana, mapasalamaton. Atong dawaton ang report ni Angela Me Kirante. Tungod sa inahan nga nadisgrasya ug pag-undergo ni ini og duha ka surgery, si Fatima Marie Maghanoy, 24 anyos, miduol sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes aron sa pagpangayo og pinansyal nga tabang pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program tungod sa dako nila nga bayronon sa hospital. Hi, good afternoon everyone. My name is Fatima Maghanoy. We live here in Ozamis City, in Aguada to be exact. Kami karon kay para mangayog tabang sa Ascenso because akong mamanggod kay na-disgrasya siya atong June 17. And then in a span of 1 week we needed a 2 surgery. So dako mig bill that's why naami diri karon para mohangyo og financial support from Ascenso Ozamis. Si Fatima, residente sa Barangay Aguada ning Nakbayan sa Ozamis, wala gayud magduwa-duwa sa pagduol sa Ascenso Ozamis Administration aron mangayo og pinansyal nga tabang alang sa bayronon sa hospital sa iyang 53 anyos nga inahan nga si Nanay Lilani Maghanoy, usa ka barangay kagawad sa ilang barangay. Matod pa ni Fatima, ang pagkadisgrasya sa iyang inahan nahitabo tungod kay samtang nagdrive kini sa iyang single nga motor na slide kini sa may balas nga maoy hinungdan sa iyang pagka-aksidente. While nagdrive siya motor na slide yung motor bitaw sa balas. Niini, gisaysay usab ni Fatima ang kabahin sa duha ka surgery nga gihimo sa iyang inahan din matod pa niya. Ang first yung surgery kay yung nagbutang nagpin sa iyang elbow and second is needed siya implant kay para malihok jud fully yung range sa iyang elbow. Si Nanay Lilani na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital ug base sa diagnosis ni ini aduna kini fracture dislocated elbow nga hinungdan sa iyang dako nga excess bill nga miabot sa kantidad nga 156,264 pesos and 29 centavos.
tungod sa duha ka surgery nga gihimo niini. Apan kini hingpit nga natabangan sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program, busa mapasalamaton nga gipadayag ni Fatima ang iyang dakong pasalamat sa oportunidad di ng Ascenso Ozamis Administration. Wala lang nakatabang sa iyang inahan apan lakip usab sa iyang lulo nga sa pagtaliwan niini nakabenepisyo usab sila sa funeral services program. Na-hospital siya sa Faith Tobias Hospital. Of course, we are very grateful for this opportunity because Ascenso Ozamis was not just helping my mom but also my grandfather because he also passed away and we asked for funeral assistance also here. Dugang saysay pasalamat ni Fatima ngadto sa tulo ka haligi sa probinsya sa Misamis Occidental sa pagpanguna ni Governor Attorney Henry S. Wominal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal ug Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry N.D. F. Wominal Jr. ug ingon man sa bagong mayor sa Dakbayan nga si Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. We're grateful for the three pillars here in Misamis Occidental, Governor Henry, Congressman Ando, and of course our Representative Indy and our newly elect Mayor Sam Norman Fuentes rather. Gipamatudan usab ni Fatima ang kamahinungdanon og kaanindot sa maong programa din sumala pa niya. Nindot siya nga program because dili lang kami ang ma-help but also dili lang po ang Ozamis City but also the Misamis Occidental because of this program of Ascenso Pinoy. Ang kasinatian ni Fatima ug sa iyang pamilya nagpakita og buhing ehemplo sa hugot nga paningkamot ug katumanan sa mga saad sa Team Ascenso. Pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga wala lamang naghatag og paglaom apan usa ka dakong tabang sa mga misamisnoon nga nanginahanglan, ilabi na sa kalit nga mga emerhensya nga nagkinahanglan og dinaliang pinansyal nga suporta nga pamatuod sa liderato sa Team Ascenso nga walay pasyente ang mapasagdan ug walay pamilya ang mabiyaan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat mayang Ozamis Today. Hatod ka nato ingo serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Ascenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga nakastream live ang among mga programa. Ozamis Today is also on replay sa DX HPFM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bueno Texon, Adoni D. Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Amalo D. Reyes, Angela Mecarante, Mary Anna Lumapas, Xander De Lido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Mutikson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.